10 mga hindi pangkaraniwang coincidence na nai-record sa kasaysayan. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang coincidence ay tumutukoy sa isang pangyayari kung saan ang dalawa o higit pang mga bagay ay nagaganap ng magkasabay o maaaring pareho ng petsa na tila wala namang kaugnayan sa isa't isa, ngunit nagiging kapansin-pansin dahil sa kanilang pagkakasabay. Madalas itong itinuturing na nagkataon lamang at hindi sinasadya. Pero paano kaya ito nangyayari? Sa ating kasaysayan, maraming nai-record sa patungkol sa mga nangyaring hindi maipaliwanag na coincidences. Ikaw, naniniwala ka ba na nagkakataon lamang ito? Kaya naman sa video na ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 mga historical coincidence. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, Lincoln and Kennedy. Ang mga pagkakatulad sa buhay ni na Abraham Lincoln at John F. Kennedy ay madalas pinag-uusapan dahil sa mga kakaibang coincidences na nangyari sa kanila. Una, pareho silang naging pangulo sa mga panahong magulo sa United States. Si Lincoln ay nahalal noong 1860 sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng North at South na nauwi sa Civil War. Si Kennedy naman ay nahalal noong 1960 sa panahon ng Cold War, kung saan nag-aaway ang United States at Soviet Union. Pareho din silang nahalal sa mga taon na nagtatapos sa 0. Si Lincoln ay noong 1860 at si Kennedy naman ay noong 1960. Pareho rin silang binaril sa araw ng Biyernes habang kasama ang kanilang mga asawa. Si Lincoln ay binaril ni John Wilkes Booth sa Ford's Theater noong April 14, 1865 at namatay kinabukasan. Si Kennedy naman ay binaril ni Lee Harvey Oswald sa Dallas, Texas noong November 22, 1963 at agad na namatay. At ang mga pangalan ng mga pumatay sa kanila ay may pagkakapareho. Ang pangalan ni John Wilkes Booth at Lee Harvey Oswald ay parehong binubuo ng 15 letters. Pareho din silang kilala sa 3 pangalan na nakadagdag pa sa misteryo ng kanilang pagkamatay. Si Booth ay ipinanganak noong 1839 at si Oswald naman ay noong 1939 na eksaktong 100 years ang pagitan. Samantala, ang kanilang mga kahalili sa pagkapangulo ay may pagkakatulad din. Si Andrew Johnson ang pumalit kay Lincoln at siya ay ipinanganak noong 1808. Si Lyndon B. Johnson naman ang pumalit kay Kennedy at siya ay ipinanganak noong 1908 na eksaktong 100 years ulit ang pagitan. Pareho silang may apelyidong Johnson at parehong member ng Democratic Party. Kaugnay pa nito, mayroon ding kakaibang detalye tungkol sa kanilang mga sekretary. Si Lincoln ay may sekretary na nagngangalang Kennedy at si Kennedy naman ay may sekretary na nagngangalan namang Lincoln. Bagamat hindi ito matibay na napatunayan, madalas itong banggitin upang ipakita ang mga pagkakatulad. Dagdag pa rito, bago sila naging pangulo, ay pareho silang naging tagapagtanggol ng karapatan. Si Lincoln ay kilalang lumalaban para sa mga alipin, habang si Kennedy naman ay kilalang tagapagtanggol ng civil rights. At ang kanilang mga advocacies ay naging sanhi ng kontrobersya at mga pagbabanta sa kanilang buhay. Number 2, Mark Twain and Halley's Comet. Si Samuel Langhorne Clemens na mas kilala bilang Mark Twain ay isang kilalang writer sa Amerika. Ipinanganak siya noong November 30, 1835 sa Florida sa Missouri. Bukod sa kanyang mga sikat na libro tulad ng The Adventures of Tom Sawyer at Adventures of Huckleberry Finn, kilala rin siya dahil sa kanyang kakaibang koneksyon sa Halley's Comet. Ang Halley's Comet ay isang comet na bumabalik sa kalangitan tuwing 75 hanggang 76 years at palagi itong inaabangan ng mga tao. Ang Halley's Comet ay ipinangalan kay Edmund Halley, isang British astronomer na natukoy ang regular na pagbalik nito noong 18th century. Bawat pagdaan nito ay nagdudulot ng malaking interes at pagkamangha sa mga tao sa buong mundo. At isa sa mga hindi malilimutang coincidence sa kasaysayan ay ang koneksyon ng kapanganakan at kamatayan ni Mark Twain sa Halley's Comet. Ipinanganak si Twain noong 1835. Ito ang taon kung kailan dumaan ang Halley's Comet. Noong 1909, isang taon bago siya namatay, sinabi ni Twain na dumating siya sa mundo kasama ang comet na ito at inaasahan niyang aalis din siya kasama nito. At noon ngang April 21, 1910 ay namatay si Twain, isang araw pagkatapos ng pinakamalapit na pagdaan ng Halley's Comet sa araw.
Ang pangyayaring ito ay naging symbolic at itinuturing bilang isang historical coincidence na nagbigay diin sa kaisipan ni Twain na ang kanyang buhay ay konektado sa mga pangyayari sa kalikasan. Ang kanyang kamatayan ay tila nagpatibay sa kanyang sinabi na ang kanyang buhay ay bahagi ng mas malaking cycle ng kalikasan. Gayun din, ang koneksyon na ito sa pagitan ni Twain at ng Halley's Comet ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano tinitingnan ng mga tao ang kanilang buhay kaugnay sa mas malalaking pangyayari sa mundo. Ang ganitong mga coincidence ay nagpapakita ng kung paano ang mga personal experiences ng mga tao ay maaaring magkaroon ng mas malalim na kahulugan sa kasaysayan ng mundo. Sa kaso ni Twain, ang kanyang buhay at kamatayan na nauugnay sa pagdaan ng isang kilalang comet ay nagbibigay ng isang hindi malilimutang kwento na patuloy na pinag-uusapan ng mga historians. Number 3. Edgar Allan Poe's novel. Si Edgar Allan Poe ay isang kilalang writer, lalo na sa mga kwento ng katatakutan at misteryo. Isa sa kanyang mga gawa ay ang nobelang The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket na nailathala noong 1838. Ang nobelang ito ay tungkol sa mga pakikipagsapalaran ni Arthur Gordon Pym sa dagat kung saan siya nakaranas ng iba't ibang panganib at kakaibang karanasan. Sa kwento, si Arthur Gordon Pym ay sumama sa isang paglalakbay sa dagat. Nakaranas siya ng isang marahas na pag-aalsa sa barko, mga banggaan sa mga isla at pagkakaroon ng interaction sa mga kakaibang tribo. Ang nobela ay puno ng mga nakakapanabik na eksena at mga di inaasahang pangyayari. Samantala, isa sa mga interesting part ng nobelang ito ay ang tinatawag na historical coincidences. Isang halimbawa nito ay ang insidente ng Mignonette noong 1884. Halos 40 years pagkatapos mailathala ang nobela ni Poe. Ang yak na Mignonette ay lumubog at ang mga nakaligtas ay napadpad sa isang maliit na bangka. Subalit dahil sa gutom at pagkauhaw ay napilitan silang pumatay at kainin ang batang crew na si Richard Parker. Nakakagulat na may katulad na eksena sa nobela ni Poe kung saan ang mga tauhan ng isang barko ay napilitang pumatay at kainin ang isang batang crew na nagngangalan ding Richard Parker para mabuhay. Dahil sa ganitong pagkakatulad, maraming tao ang nagtataka kung paano nagawang hulaan ni Poe ang mga pangyayaring ito. Ang nobelang ito ay isa sa mga unang halimbawa ng speculative fiction na naglalarawan ng mga extraordinary events. Ang kakayahan ni Poe na magsalaysay ng mga kwentong puno ng detalye ay nagpapakita ng kanyang husay at malalim na pag-unawa sa kalikasan ng tao at ng mundo. Bukod sa mga kahanga-hangang pagkakatulad, ang nobela ni Poe ay mahalaga rin bilang isang pag-aaral patungkol sa takot at kabaliwan. Sa kanyang mga tauhan at kanilang mga karanasan, ipinapakita ni Poe kung paano naapektuhan ang pag-iisip ng tao dahil sa matitinding pangyayari. Number 4. Hugh Williams. Ang kwento ni Hugh Williams ay isa sa mga pinakakakaibang tale of opportunity. 3 beses na mayroong lumubog na barko sa parehong araw at lugar. At sa bawat pagkakataon, may isang tao na nagngangalang Hugh Williams na nag-iisang nakaligtas. Samantala, noong December 5, 1664, ay isang barko ang lumubog sa Menai Strait sa pagitan ng Wales at Isle of Anglesey. Maraming tao ang namatay, ngunit may isang lalaking nagngangalang Hugh Williams ang nakaligtas. Wala namang malinaw na bilang kung ilan ang namatay o kung ano ang dahilan ng paglubog ng barko, pero ang pangalan ni Hugh Williams ay kasama sa lista. Bukod pa rito, noon namang December 5, 1785 ay mayroon ulit isang barko na lumubog sa Menai Strait. Tulad ng unang insidente, maraming tao ang namatay. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, mayroon ulit isang tao na nagngangalang Hugh Williams ang nag-iisang nakaligtas. Dahil sa pagkakapareho nito sa unang insidente, maraming tao ang nagtaka at nagtanong kung paano ito nangyari. Maliban pa rito, noon namang December 5, 1820, may isa pang barkong lumubog sa Menai Strait. Maraming tao ang namatay, pero isang tao na naman na nagngangalang Hugh Williams ang nakaligtas. Ang pangatlong insidenteng ito ay lalong nagpatibay sa kakaibang pattern ng mga pangyayari. Ang 3 magkakahiwalay na insidente na may parehong petsa at lugar at may parehong pangalan ng survivor ay nagdulot ng maraming kwento at haka-haka. Bagaman walang tiyak na ebidensya na makakapagpatunay sa mga insidenteng ito, naging bahagi na ito ng mga alamat at urban legends.
Maraming tao ang naniniwala na maaaring dinagdagan ng mga detalye ang kwento para maging mas dramatic. Ang iba naman ay naniniwala na totoong nangyari ang mga ito bilang halimbawa ng hindi pangkaraniwang pagkakataon. Number 5. Napoleon at Hitler. Sa kasaysayan, sina Napoleon Bonaparte at Adolf Hitler ay mga kilalang leader na nagdulot ng malalaking pagbabago sa kanilang mga panahon. Bagamat halos isang siglo ang agwat ng kanilang pamumuno, ay may mga kapansin-pansing pagkakatulad sa kanilang buhay at mga nagawa na nagbigay daan sa tinatawag na historical coincidence. Si Napoleon Bonaparte ay ipinanganak noong 1769 sa Corsica, samantalang si Adolf Hitler ay isinilang naman noong 1889 sa Austria. Pareho silang nagmula sa simpleng pamilya at nakaranas ng mga hamon sa kanilang kabataan. Si Napoleon ay nag-aral sa isang military academy sa France at mabilis na tumaas ang ranggo dahil sa kanyang galing sa taktika at pamumuno. Samantala, matapos namang mabigo si Hitler sa sining, ay sumali siya sa German Army noong World War I at dito nagsimula ang kanyang interes sa politika. Kaugnay pa nito, si Napoleon ay naging makapangyarihan matapos magtagumpay sa mga kampanya sa Italy at Egypt. Sa pamamagitan ng isang coup d'etat, naging first consul siya ng France noong 1799 at kalaunan ay nagpahayag ng kanyang sarili bilang emperor noong 1804. Ang kanyang mga nakamit na tagumpay sa digmaan ay naging dahilan ng paglawak ng teritoryo ng France sa halos buong Europe. Subalit, si Hitler naman ay naging makapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang pamumuno sa Nazi Party. Noong 1933, naitalaga siya bilang Chancellor ng Germany at mabilis niyang ginamit ang pagkakataon upang itatag ang Third Reich. Sa pamamagitan ng propaganda at matinding taktika sa politika ay nakuha niya ang suporta ng maraming Germans at sinimulan ang kanyang mga plano. Parehong kilala sina Napoleon at Hitler sa kanilang aggressive strategy pagdating sa digmaan at pagpapalawak ng teritoryo. Si Napoleon ay naglunsad ng maraming kampanya sa Europe, kabilang na ang laban sa Austria, Russia at Prussia. Ngunit ang kanyang pinakamalaking kabiguan ay ang kampanya sa Russia noong 1812 na nagresulta sa malaking pagkatalo at nagsimula ng kanyang pagbagsak. Subalit, si Hitler naman ay nagsimula ng World War II sa pamamagitan ng paglusob sa Poland noong 1939. Sinakop niya ang halos buong Europe bago humarap ang kanyang hukbo sa mga kabiguan sa Eastern Front laban sa Soviet Union. Ang labanan sa Stalingrad noong 1942 hanggang 1943 ang nagmarka ng simula ng pagkatalo ng Nazi Germany. Parehong nakaranas ng matinding pagkatalo sina Napoleon at Hitler na nagdulot ng kanilang pagbagsak. Si Napoleon ay napilitang magbitiw noong 1814 at ipinatapon sa isla ng Elba. Bagamat nakabalik siya sa kapangyarihan sa loob ng isang maikling panahon, siya ay tuluyang natalo sa labanan sa Waterloo noong 1815 at ipinatapon sa malayong isla ng St. Helena, kung saan siya namatay noong 1821. Habang si Hitler naman ay nagpakamatay sa kanyang bunker sa Berlin noong April 30, 1945 habang papalapit ang mga Allies forces. Number 6. Titanic at Titan. Ang RMS Titanic ay isang kilalang barko sa kasaysayan. Isa itong malaking passenger liner na ginawa ng White Star Line at inilunsad noong 1912. Itinuturing itong pinakamalaki at pinakamahal sa mga passenger ship noong panahon iyon. Sa unang biyahe nito mula Southampton, England patungong New York City ay bumangga ito sa isang iceberg noong April 14, 1912 at lumubog kinabukasan. Sa mahigit 2,200 na mga pasahero at crew ay higit sa 1,500 ang namatay. Dahil sa trahedya, nagkaroon ng mas mahigpit na mga regulations hinggil sa kaligtasan ng mga barko. Samantala, ang Titan naman ay isang imaginary ship mula sa nobelang Futility or The Wreck of the Titan na isinulat ni Morgan Robertson noong 1898, 14 years bago lumubog ang Titanic. Ang nobela ni Robertson ay halos eksaktong naglalarawan sa mga pangyayari sa trahedya ng Titanic. Sa kwento, ang Titan ay isang malaking passenger liner na itinuturing bilang hindi malulunod. Sa kanyang unang biyahe mula New York patungong England ay bumangga ito sa isang iceberg at lumubog. Marami ang namatay dahil sa kakulangan ng mga lifeboat. Ang pagkakatulad ng Titan at Titanic ay napakalapit dahil pareho silang halos magkasing laki, parehong itinuturing na hindi malulunod
Parehong may kakulangan sa lifeboat at parehong bumangga sa isang iceberg sa northern part ng Atlantic. Dahil dito, ang mga pagkakatulad na ito ay nagdulot ng maraming haka-haka. May nagsasabi na si Robertson ay may kakayahang makita ang future. Ngunit marami namang mga eksperto ang nagsasabi na ang mga pagkakatulad ay bunga lamang ng kaalaman ni Robertson sa mga barko at mga panganib sa karagatan. Number 7. US President's Death. Ang pagkamatay ng mga presidente ng United States ay nagdulot ng kakaibang mga pangyayari na tinatawag na Presidential Curse o Curse of Tippecanoe. Ang sumpang ito ay nagsimula sa mga presidente na nahalal sa mga taon na nagtatapos sa zero mula 1840 hanggang 1960. Ang idea na ito ay nagmula sa series ng mga trahedya na nangyari sa mga pangulong ito. Nagsimula ito kay William Henry Harrison, ang ika-9 na pangulo na nanumpa noong 1841. Si Harrison ay nagkasakit at namatay dahil sa pneumonia 1 buwan lamang matapos siyang maupo sa pwesto. Siya rin ang unang pangulo na namatay habang nakaupo sa pwesto. At dito, nagsimula ang sinasabing sumpa. Sumunod naman sa kanya ay si Abraham Lincoln na nahalal noong 1860. Si Lincoln na nagpalaya sa mga alipin ay binaril ni John Wilkes Booth noong April 14, 1865 habang nanonood ng play sa Ford's Theater. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa bansa at naging simbolo ng pagkakaisa pagkatapos ng Civil War. Maliban pa rito, noon namang 1880, si James A. Garfield ay nahalal at nagsimulang maglingkod noong March 4, 1881. Siya ay binaril ni Charles J. Guiteau, isang job applicant sa gobyerno noong July 2, 1881. Bagaman nabuhay siya ng ilang buwan matapos ang pamamaril, ay namatay din siya dahil sa infection mula sa kanyang mga sugat. Gayun din, si William McKinley naman na nahalal noong 1900 ay binaril din. Noong September 6, 1901 ay binaril siya ni Leon Czolgosz na isang anarchist habang dumadalo sa Pan American Exposition sa Buffalo sa New York. Namatay si McKinley 8 araw matapos ang pamamaril dahil sa gangrene mula sa kanyang mga sugat. Bukod pa rito, si Warren G. Harding naman na nahalal noong 1920 ay biglang namatay noong August 2, 1923 habang nasa isang paglalakbay sa San Francisco. Ang kanyang pagkamatay ay dahil sa heart attack, ngunit may mga haka-haka na ito ay dulot ng stress mula sa mga iskandalo sa kanyang administrasyon tulad ng Teapot Dome scandal. Samantala si Franklin D. Roosevelt naman na nanalo noong 1940 ay namatay sa kanyang ika-4 na termino noong April 12, 1945. Namatay siya dahil sa cerebral hemorrhage sa Warm Springs, Georgia sa gitna ng World War II. Ang kanyang kamatayan ay nagbigay daan kay Harry S. Truman upang pamunuan ang pagtatapos ng digmaan at ang mga sumunod na taon ng Cold War. At ang huling trahedya sa series na ito ay nangyari kay John F. Kennedy na nahalal noong 1960. Si Kennedy ay pinatay sa Dallas, Texas noong November 22, 1963 ng isang sniper na si Lee Harvey Oswald habang nasa motorcade kasama ang kanyang asawa. Subalit, mukhang natapos na ang sumpa kay Ronald Reagan na nahalal noong 1980. Noong March 30, 1981 ay binaril siya ni John Hinckley Jr. pero nakaligtas siya at nagpatuloy sa kanyang termino. Dahil dito, may mga nagsasabing baka nabasag na ang sumpa. Number 8. King Umberto I Double. Noong July 28, 1900 ay isang kakaibang kwento ang lumitaw tungkol kay King Umberto I ng Italy at isang tao na kahawig niya. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pagkakahawig nila kundi pati na rin sa mga hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Isang gabi ay naghapunan si King Umberto I sa isang maliit na restaurant sa Monza, isang lungsod sa Northern Italy. Doon ay napansin niya na ang may-ari ng restaurant ay kamukhang-kamukha niya. Ang may-ari ng restaurant ay nagpakilala rin bilang Umberto. At habang nag-uusap sila ay nalaman nila na hindi lang sila magkamukha dahil marami pa silang pagkakatulad. Pareho silang ipinanganak noong June 14, 1844 sa parehong lungsod ng Turin. Ang kanilang mga asawa ay parehong may pangalan na Margherita at ang restaurant ni Umberto ay nagbukas sa parehong araw na naging hari si King Umberto I. Bukod dito, pareho rin ang pangalan ng kanilang mga anak. Ang kanilang mga trabaho at mga ginawa sa buhay ay halos pareho rin. Ang mga pagkakatulad na ito ay nagdulot ng labis na pagtataka sa lahat.
Samantala, ang pinakakakaibang bahagi ng kwento ay nangyari kinabukasan noong July 29, 1900. Si King Umberto I ay binaril at napatay ng isang anarchist habang nasa isang public gathering. Sa parehong araw, ang may-ari ng restaurant na si Umberto ay nabaril din at namatay. Ang sabay na kamatayan ng dalawang Umberto ay nagpatibay ng kanilang kakaibang koneksyon. Ang kwento ni King Umberto I at ng kanyang kahawig ay isa sa mga kilalang halimbawa ng mga hindi kapani-paniwalang historical coincidence. Maraming tao ang nagtatanong kung paano nangyari ang ganitong mga pagkakatulad. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng mga pangyayari na tila imposible ngunit totoong naganap. Subalit, kahit maraming pag-aaral ang ginawa tungkol dito, ay wala pa ring sapat na paliwanag kung paano naganap ang ganitong mga coincidences. Number 9, identical pedestrian accidents. Ang identical pedestrian accidents ay tumutukoy sa mga bihirang insidente kung saan ay dalawang magkaibang aksidente sa kalsada ang nangyari at ito ay mayroong halos magkaparehong pangyayari. Nangyayari ito sa magkaibang oras at lugar pero parehong-pareho ang mga detalye nito. Ang mga ganitong insidente ay kadalasang pinagtutuunan ng pansin dahil hindi ito madaling paniwalaan. Isang halimbawa nito ay nangyari sa Bermuda noong 1975. Dalawang taxi driver ang nasangkot sa magkaibang aksidente sa parehong kalsada at halos pareho ang lugar. Ang unang aksidente ay nangyari noong December 13, 1975 at ang ikalawang aksidente naman ay eksaktong isang taon matapos nito noong December 13, 1976. Pareho ang biktima ng aksidente na isang 17 years old na lalaki at pareho rin ang taxi driver na kanilang sinakyan. Dahil dito, maraming tao ang nagulat sa hindi kapani-paniwalang coincidence na ito. Dagdag pa rito, isa pang halimbawa nito ay ang nangyari sa Finland noong 2002. Dalawang magkapatid na Finnish ang namatay sa magkahiwalay na aksidente dahil sa bike sa loob lamang ng 2 oras. Ang unang kapatid ay nasagasaan ng kotse habang tumatawid sa isang highway at makalipas ang 2 oras, ang kanyang kapatid naman ay nasagasaan din ng kotse. Sa parehong kalsada, ilang miles lamang ang layo. Subalit, sa larangan ng statistics, ang ganitong uri ng mga insidente ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng law of large numbers. Ibig sabihin, habang dumarami ang bilang ng mga pagkakataon, mas nagiging posible ang mga tila hindi pangkaraniwang pangyayari. Ngunit kahit mayroong paliwanag ukol dito, ay nananatili pa ring palaisipan ang mga identical pedestrian accidents. Sa kabilang banda, ang pag-aaral ng mga ganitong insidente ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsusuri sa mga data at pangyayari. Bagamat may mga paliwanag mula sa statistics at mathematics, ang mga ganitong insidente ay nagpapakita rin ng mga aspeto ng buhay na tila may connection sa mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Number 10, First and Last World War I Soldiers. Ang World War I ay naganap mula 1914 hanggang 1918. Subalit isang kakaibang coincidence ang nangyari sa mga una at huling sundalo na namatay sa digmaang ito. Sila ay sina John Parr at George Edwin Ellison. Si John Parr ay isang British soldier na unang namatay sa World War I. Ipinanganak siya noong July 1897 at sumali sa army sa edad na 15. Naging bahagi siya ng Middlesex Regiment at ipinadala sa Belgium para magmasid. At noong August 21, 1914, habang nagpapatrolya malapit sa Mons, Belgium, ay nakasalubong nila ng kanyang kasama ang mga German soldiers. Napatay si Parr sa engkwentro na iyon at siya ang naging unang British soldier na namatay sa digmaang iyon. Ang kanyang kamatayan ay nangyari bago pa magsimula ang malaking labanan sa Marne. Samantala, si George Edwin Ellison naman ay kilala bilang huling British soldier na namatay sa World War I. Ipinanganak siya noong 1878 at naglingkod na rin sa Boer War bago sumali ulit sa army sa panahon ng World War I. Siya ay bahagi ng 5th Royal Irish Lancers at lumaban sa maraming labanan kabilang ang Ypres at Cambrai. At noong November 11, 1918, ilang oras bago matapos ang digmaan, ay pinaputukan siya ng isang German sniper habang nagpapatrolya malapit sa Mons, Belgium. Namatay siya 90 minutes bago tumigil ang labanan. Kaugnay nito, ang coincidence na nangyari kina John Parr at George Edwin Ellison ay kapansin-pansin. Pareho silang namatay sa parehong lugar sa paligid ng Mons, Belgium,
At sila din ang una at huling British soldiers na namatay sa digmaan. Bukod pa rito, ang kanilang mga libingan ay magkalapit sa St. Symphorian Military Cemetery sa Mons. Itinatag ng mga German ang sementeryong ito matapos ang labanan ng Mons noong 1914 at pinalawak ng mga Allies matapos ang digmaan. Habang ang tombstone ni Parr ay may simpleng inskripsyon na nagsasaad ng kanyang pangalan, ng ranggo at petsa ng kamatayan. At ganun din ang tombstone ni Ellison.